Vice ganda, pinagtripan si Duterte sa concert nila ni Regine. Binarag ng mga DDS. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Sunday po ngayon kaya chill-chill muna tayo. Medyo mag-entertainment naman tayo ngayon. Pero may kasama pa rin siyang politika. Napanood niyo na siguro yung viral video ni Vice Ganda sa kanilang concert ni Regine Velasquez kung saan in-impersonate niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although yung impersonation niya, andun lang sa famous words ni Digong na po. Meron pa pong kasama yon. Yung bang commercial ng jet ski? Ayon po kasi dito sa balita sa Bandera, Vice Ganda pinagtripan si Duterte sa concert nila ni Regine. Barag sa DDS. Kaliwat ka ng banat ang natatanggap ngayon ng phenomenal box office star na si Vice Ganda mula sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos umanong patutsadahan ng TV host comedian si Duterte sa naganap na Super Divas concert nila ni Asia's Songbird Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Sa isang segment ng Super Divas, gamit ang sikat na background music sa TikTok na Jet 2 Holiday, marami ang nagsabing tila ang dating presidente ng Pilipinas ang binatikos ni Vice tungkol sa jet ski promise nito noon hinggil sa issue ng West Philippine Sea. May hirit din ang kapamilya superstar patungkol sa The Hague at ICC o yung International Criminal Court kung saan nakadetain ngayon si Duterte dahil umano sa mga nagawa niyang crimes against humanity. Ginaya rin daw ng komedyante ang dating Pangulo sa pamamagitan ng malutong na pagmumura na pak sa audience. Nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited. Huwag nyo akong subukan, mga putina ninyo. Yan po ang hirit ni Vice Ganda. Pero kung ikinatuwa ng mga fans ni Vice ang kanyang paandar sa concert nila ni Regine, marami rin ang nabwisit at na bad trip, lalo na ang mga taga-suporta ni Duterte o mas kilala sa tawag na DDS. Sabi ng mga galit na DDS, hindi dapat ginagawang katatawanan o joke ang nangyayari ngayon sa dating Pangulo. Matakot daw sana si Vice sa karma dahil wala naman daw ginagawang masama sa kanya ang pamilya Duterte. Narito ang ilang reaksyon ng netizens sa umano'y pagtitrip ni Vice kay Digong. Sabi ng isang commenter, "The way you mocked PRRD at his lowest, I'm sure you won't mind if we cheer and mock you when your karma comes. Millions of us will wait for it. I personally will not be supporting any brand that has Vice Ganda as their endorser. I will just let karma do its work." Sabi pa ng isa, "Third law of motion says, in every action, there is an equal and opposite reaction. What goes around comes around. Wait ka lang, Vice, for your turn. Eating popcorn and waiting for something big." Ani naman ng isa, "Tatanda ka rin, Vice Ganda. Tables turn." Hirit naman ng isa, "Darating din araw, tayo naman babawi sa kanya. Horse gets old." Sabi pa ng isa, at ito pa panghuli, "Bitch, may araw rin yan. Non-negotiable yan for us DDS. Not now while we still can't bring PRRT back." Hirap talaga maging asal lowlife. Naawa ako sa mga kakabayo niya. They don't deserve him. Yan ang hirit ng mga DDS na nasaktan sa ginawa ni Vice Ganda. Napanood nyo na ba yung segment na yon? Kaya naman pala ng galaiti itong mga DDS na to. Hindi nila makuha yung joke ni Vice Ganda. Pero on the other hand, para sa inyo na nasa neutral, nasa gitna, sa tingin nyo ba binastos ni Vice Ganda si dating Pangulo? Tandaan po natin yung time na nagkaroon ng issue si Vice Ganda tungkol naman sa rape joke niya kay Jessica Soho na ang balita ko hanggang ngayon, kahit na ang Showtime ay nasa Channel 7 na, ay hindi pa rin siya mapatapatawad ni Jessica Soho.
At meron pa akong narinig, ito ngayon ko lang nalaman, na ito pala daw si Vice Ganda ay dating Maka Duterte. Totoo ba yan? Dahil minsan daw na-guest pa ni Vice Ganda sa Gandang Gabi Vice si dating Pangulo. So, tinrider daw ni Vice itong si Digong. So, aabangan natin kung talagang kakayanin ng puwersa ng mga DDS na mapabagsak si Vice Ganda. Reaksyonan ko nga ng konti itong mga comments ng mga DDS. Unahin natin yung sinabing, the way you mocked PRRD at his lowest, I will just let karma do its work. Third law of motion, in every action, there is an equal and opposite reaction. What goes around, comes around. Wait ka lang, Vice, for your turn. Nakalimutan na yata ng mga DDS kung ano ang ginawa ng kanilang Tatay Digong doon sa mga EJK victims. So yung sinasabi nitong first and second comment, hintayin daw ni Vice Ganda yung karma niya. Yung kayang nangyayari kay former president, hindi kaya karma niya yon? The way na minura niya ang ating Panginoon Diyos, tinawag niyang estupido, yung pagmumura niya kay President Bongbong Marcos, yung ginawa nilang intriga na cocaine user si PBBM at drug addict. Ano ang tawag nila sa nangyayari kay former president ngayon? Hindi ba karma rin yon? Well, conforme naman yung kung nasaan side ka. Doon sa mga naging biktima ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tawag nila karma. Doon siyempre sa mga nagtatanggol sa kanila na kahit na nakita nilang mali, tulad ng pag-amin ni Digong na siya ay marami nang napatay, na hindi ba kayo nagtataka kung bakit saludo pa rin itong mga DDS kahit na aminado na si former president na marami na siyang pinatay, marami na siyang pinapatay, na ang tanging kasalanan daw niya ay yung EJK, aminado yan, documented yan sa mga videos na galing mismo kay Duterte yung mga pagpatay. Pero sa mga DDS, okay lang yon. Aminadong mamamatay tao, yung iniidolo ninyo, and yet okay lang sa inyo. Pero pag nakanti kayo at pinaalalahanan kayo sa mga ginawa ng tatay ninyo, galit na galit kayo. Tulad nito, pinaalala lang naman ni Vice Ganda yung pangako ni Digong na magje-jetski siya. At pagdating niya dun sa island na yon, itatayo niya ang bandera ng Pilipinas. Dinagdagan ni Vice Ganda na siya ngayon ay nasa dahig. Pinatutsadahan din yung West Philippine Sea kung saan wina-water cannon tayo ng mga inchik. Saka yung pagmumura ni Digong. Pero hindi ba lahat yun katotohanan? So hihintayin natin yung sinasabi nilang eating popcorn and waiting for something big. Hindi ba't yan din ang hinintay ng mga biktima ng EJK? Naghintay sila. Although wala nga lang silang popcorn. Naghintay sila, dumating yung something big para sa kanila. Ang mahuli si Rodrigo Duterte. Tatanda ka rin, Vice Ganda, sabi nga ng isang commenter. Tables turn. Hindi naman yata yung pagtanda ang binabanggit dito ni Vice Ganda kundi yung pangako at yung mga ginawang kasalanan ni Digong. Bitch, sabi pa ng isa, may araw rin yan. Non-negotiable yan for us DDS. So hihintayin natin itong sinasabi nilang may araw din si Vice Ganda. Pero sa ngayon, ang katotohanan, dumating na ang araw ni former president. Pero teka muna, bakit pag si BBM ang binabarag ninyo sa social media, sa mga comments nyo, kahit na saan, hindi kayo pinapatulan? Pero ngayon, nakantilan yung tatay ninyo, masyado kayo nag-iiyakan. Pag kayo ang gumawa, tuwang-tuwa kayo. Pero pag sa inyo ginawa, balat sibuyas kayo. Minura nga ni Tatay Digong nyo mismo, si President Bongbong Marcos. Nakarinig ba kayo ng retaliation mula kay President Bongbong Marcos? Wala. Inakusahan siyang drug addict. Pero kung tutuusin nyo, napanood nyo ba yung video na inamin ni former president na siya ay na-addict sa fentanyl? At yung sinasabi ninyong matanda na si former president, binastos pa ng isang Vice Ganda lang? Baka nakakalimutan niyo yung ginawa ni Sara Duterte sa tatay ni President Bongbong Marcos nung sinabihan niya na ipahuhukay niya ang labi ng ating dating Pangulong Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea. Tuwang-tuwa kayo, di ba? Palakpakan pa nga kayo Ngayong bumaliktad, the tables has turned, iyak kayo ng gusto? O gusto niyo lang ibalandra na kapag kayo ang gumawa, kayo ang nagsalita, okay lang. Pero pag sa inyo ibinalik ang ginagawa ninyo, hindi nyo matanggap. Pero meron pa rin pong lumabas na video clip doon kung saan ginaya ni MC
si President Bongbong Marcos at si Lassie, si former President. Pansinin ninyo kung anong ginawa ni MC. Who was impersonating PBBM. Tawanan din naman yung audience Pero may narinig ba kayong mga comments ngayon sa TikTok o sa YouTube o sa Facebook condemning Vice Ganda sa ginawa nilang skit? O ginaya rin naman ni Lassie, si former President Rodrigo Duterte. Nandun pa nga yung signature mura ni former President na po nyo. Oh, hindi ba patas lang? Pero ngayon, tignan ninyo sa social media, puro mga DDS lang ang mga balat sibuyas na tinitira si Vice Ganda. Sa bagay, si President Bongbong Marcos, kahit na pagbintangan nila, wala naman kasi silang mailabas na prueba. Pero yan pa rin hanggang ngayon ang naratibo nila. Tulad nga na sinabi ni Vice, huwag niyong sirain ang naratibo ni Christopher Min. Hindi ba nag-away nga si Vice, si MC, sa Lassie, although hindi ko alam ang dahilan ng pag-aaway nila. Ito nga kay President Bongbong Marcos, yung pangiwi-ngiwi nila, hanggang dyan lang naman sila Wala silang maipakitang prueba hanggang ngayon. Puro sila fake news. So, hihintayin natin, maapektuhan kaya si Vice Ganda sa gagawing pag-cancel sa kanya ng mga DDS? Kaya naman tayo mga pro-BBM, kaya hindi tayo nag-react, hindi natin kinondem si Vice Ganda kasi alam natin, hindi totoo yung kanilang ibinibintang kay President Bongbong Marcos na bangag, cocaine user. So kaya tahimik ang mga BBM supporters dahil alam po natin na hindi totoo yung ginawa nila MC at nila Vice at yun ay for comedy purposes lang. Yung mga DDS, triggered na triggered. Bakit? Masakit ba ang katotohanan? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Vice Ganda? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.